Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Sumang-ayon si Kyle na madalas nga ang mga shock, at dahil doon ay naubos na nila ang lahat ng bala, dahil hindi biro ang pagkapagod ng metal. Inihambing ni Hana ang sitwasyon sa Switzerland, at sinabing parang impyerno raw doon. Biglang tumingin si Kyle sa kanya at tinanong kung hindi ba mas mabuting gamutin ang mga mata niya o kaya palitan na lang ng artificial, dahil siguradong hindi komportable ang lumaban ng ganoon. Sumagot si Hana na dahil sa mga app na ginagamit niya, hindi naman siya naaabala at sinabihan siyang huwag mag-alala. Dagdag pa niya, magiging kakaiba raw kung ang leader lang ang walang kahit isang galos, samantalang ang mga nauuna sa labanan ay nagsisibag sa kanya. Kaya para sa kanya, parang karangalan na rin ang mga sugat na natamo niya. Bilang asawa niya, sinabi ni Kyle na masakit para sa kanya na makita iyon, pero alam niyang ganoon talaga si Hana. Pinuri niya ang mga miyembro ng First Order, at sinabing kahanga-hanga ang ginawa nila dahil napigilan nila ang lahat gamit lamang ang tatlong team. Itinuwid ni Hana ang sinabi niya at ipinaliwanag na sa totoo lang, iisang team lang ang tumagal. Nasugatan kasi ang team na nasa ranggong 10 at 65, kaya ang team 72 ang humawak sa sitwasyon ng matagal. Nagulat si Kyle dahil si Beck ang leader ng team 72, at naitanong niya kung ganoon ba talaga kalakas si Beck, lalo na't sinubukan pa nitong landiin si Hana noon at tinanggihan. Ipinaliwanag ni Hana na maayos ang istruktura at koordinasyon ng team na iyon. Umiikot ang kanilang estratehiya sa leader na may kakayahang makadetekta, habang ang iba naman ay nakatuon sa mga long-range na pag-atake. Tinanong ni Kyle kung ang leader ba ang susi sa lahat, at kinumpirma ito ni Hana. Sinasabing ginagamit ni Beck ang kanyang kakayahan para palakasin ang sarili kapag sa kanya nakatuon ang atensyon ng kalaban, na para bang siya ang sumasalo ng lahat ng atake. Sumang-ayon si Kyle at pinuri ang estratehiya, sinasabi ring medyo kahawig ito ng sa kanila, ngunit kulang sila sa mobility kaya naiipon ang pinsala sa iisang bahagi. Napaisip si Kyle kung ano ang maaari niyang gawin para mabawasan ang ganitong pinsala, at inisip kung paano mapapabuti ang galaw ng kanilang mga robot. Pagkaraan ng sandali, sinabi niyang hindi iyon madaling masolusyonan. Tinanong siya ni Hyena kung babalik pa rin ba sila sa parehong paraan ng pakikipaglaban, at sagot niya, wala naman silang pagpipilian. Binanggit din ni Hyena na ang branch manager ay nag-iisip na rin ng isang plano. Sa loob ng opisina, tinanong ni Jihan kung talagang tungkol ba sa pagpapasigla ng ekonomiya ng merkado ang paksa, at kinwestiyon kung napansin ba ng boss na pang-5 beses na niyang binabanggit ang usaping iyon. Sumagot ang boss na hindi niya iyon sinasabi ng pabigla-bigla o dahil lang sa bug zone ng damdamin, at tinanong kung hindi ba nila mismo nakikita ang tambak ng mga petes yung araw-araw nilang natatanggap mula sa guild. Tinanong naman ni Ji-hyun kung kailan pa nagsimulang bigyang pansin ni Isaac ang ganitong bagay. Sa sobrang galit, sinabi niyang kinamumuhian niya ang mga ito, ang guild. Para sa konteksto, ang tinutukoy na guild ay grupo ng mga taong may kakayahan na tumatanggi sa kontrol ni Isaac. Noong nakaraan, bigla na lamang lumitaw ang napakaraming portal sa buong mundo na nagdala ng mga halimaw at iba pang panlabas na banta. Si Isaac, na nagsasabing layunin niyang protektahan ang mundo, ay nagkaroon ng suporta at kapangyarihan, at ginamit niya ito upang kontrolin ang mga portal, ang mga halimaw, at pati na ang mga bihasang mandirigmang maaaring maging banta. Sa kabilang panig, sinasabi ng guild na mapaniil ang kontrol ni Isaac sa mga taong may kakayahan, at sa ilalim ng bandila ng sariling protection, nagsasagawa sila ng iba't ibang operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Galit na galit si Ji-hyun at malakas na hinampas ang mesa,
sinasabing kalokohan lang ang lahat ng iyon dahil wala namang tunay na naiintindihan ng guild at ang gusto lang nila ay ang mga pakinabang na nagmumula sa mga portal. Sinagot ng boss na alam na niya iyon at alam din niya kung saan patungo ang punto ni Ji-hyun. Ngunit patuloy pa rin si Ji-hyun sa galit, sinasabing kahit ganoon, ang pinag-uusapan pa rin nila ay ang pagpapasigla ng ekonomiya at ang pagbibigay ng karapatan sa mga taong tinatawag itong isang negosyo. Sinubukan ni Yong-hun na pakalmayan ang tensyon at iminungkahing ituring muna nila ito bilang pansamantalang pag-outsource. Sa ganitong paraan, makakakalap sila ng impormasyon tungkol sa mga mangangaso ng guild at mababawasan din ang bigat sa sarili nilang grupo. Dagdag pa niya, maaari silang maglagay ng probisyon ng parusa sakaling pumalpak ang operasyon at magtakda ng mahigpit na schedule sa alokasyon ng mga portal upang epektibong makontrol ang mga panganib. Ang First Order ay gagalaw bago pa mangyari ang tinatawag na portal break, dahil ang portal break ay isang misteryosong pagsabog. Habang mas matagal na nananatiling bukas ang isang portal, mas tumataas ang posibilidad na ito ay sumabog. Nanatiling nag-aatubili si Ji-han, at saka sumingit si Junhoon, sinasabing alam na niya na kung mabaigo sila, hindi lang basta ulo niya ang mapupunta sa bingit ng kapahamakan. Makalipas ang gabing iyon, sa gawing labas ng Seoul, sa loob ng isang E-rank na portal, may ilang taong naglalakad. Sila ang Red Tigers Guild na pinamumunuan ni Jang Yeon. Lumingon ang isang binata at humingi ng paumanhin sa leader, sinasabing malapit nang lumitaw ang boss, at kung natatakot siya ay maaari na siyang bumalik dahil nitong mga nakaraang panahon ay hindi naman siya masyadong nakakatulong. Nagalit si Yoon, na nasa ika-6 na antas, at sinigawan ng binata na tumahimik. Tinanong niya kung alam ba nito kung gaano kalaki ang ginastos nila para makuha ang karapatang maglinis ng portal, at sinabi niyang kailangan niyang siyasatin kung may anumang mahalaga, lalo na ang boss, dahil iyon ang may pinakamataas na halaga. Nagkomento ang binata na parang kontrabida ang dating ng mga sinasabi niya, ngunit nilinaw niyang hindi niya siya pipigilan, hihilingin lang niyang mag-ingat dahil malakas ang boss. Sumagot si Yoon na naranasan na niya ang ganitong mga sitwasyon, at sa ngayon ay wala pa namang kakaiba, pero baka nga espesyal ang boss. Binalaan siya ng binata na ang ganitong pag-uugali ang kadalasang nagdudulot ng kapahamakan. Biglang may malaking halimaw na gumalaw sa gitna ng mga puno. May narinig silang malalakas na ingay at napatalon sa gulat. Malakas na yumapak sa lupa ang boss, lumikha ng mas nakabibinging tunog, at lumitaw sa harap ng buong guild. Hindi makapaniwala si Yoon sa kanyang nakita at napatiinggong tanong kung ano ang ginagawa ng nilalang na iyon doon. Makalipas ang ilang sandali, sa punong tanggapan ng Red Tigers Hunter Guild, nakaupo si Yoon sa sofa na masama ang loob habang may isang binatang nagtatala sa computer. Napabuntong hininga siya at sinabing tuluyan na silang napahamak. Halos maiyak si Yoon at sinabing walang saysay ang lahat ng ito, at hindi niya maunawaan kung bakit biglang lumitaw ang halimaw na iyon mula sa kung saan. Sa tindi ng pagkadismaya, napasigaw siya at sinabing ang guild na binuo niya mula sa pawis at paghihirap ay unti-unting nagkakawatak-watek, at tinanong kung bakit tila gustong wasakin ng mundo ang lahat ng pinaghirapan niya. Ipinaalam ni So, ang administrador at sekretarya ng guild, na malubha ang mga sugat ng lahat ng miyembro ng team at inaasahang aabutin ng 10 linggo ang kanilang paggaling. Napakataas ng gastusang medikal, at bukod pa roon ay may dagdag pang bayarin. Para sa pagtawag ng rescue team na sinisingil ng kumpanya ng seguro. Sa matinding inis, pabirong iminungkahi niyo na baka mas mabuting pabayaan na lang nilang magpahinga ng tahimik ang mga miyembro para magamit na lang ang pera sa pagpapadala ng panibagong team. Binalaan siya ni Sai-ho na huwag magsabi ng ganoong mga salita dahil kung may makarinig, maaari siyang aidmanda. Dagdag pa niya, siya mismo ang tumawag at umiiyak na humihingi ng tulong dahil nalalagay sa panganib ang lahat. Itinaas niyo ng ulo niya, puno ng luha ang mga mata, at sinabing tama na, at tinanong kung ano na ang gagawin nila at kung malulugi na ba sila dahil sa kabiguan ng misyon.
Patuloy lang na nakatitig si Saiho sa computer at sinabing laging may paraan, kahit pa tila guguho ang langit. Tinanong ni Yun kung anong klaseng solusyon iyon at kung may kilala ba siyang mangangaso na makakatulong sa kanila. Iniharap ni Saiho ang monitor sa kanya at sinabing wala siyang kilalang mangangaso, pero may isang taong kayang lutisin ang problemang ito. Ipinaliwanag niya na may isang restaurant sa Sektor A na tinatawag na Restaurant ng Mga Halimaw, at ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, ang may-ari nito ay isa sa mga bumalik. Balak nilang humingi ng tulong sa taong iyon. Nena si Yun sa narinig at nagsimulang sumigaw, sinasabing pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Saiho, ang solusyon lang pala nito ay humingi ng tulong sa isang bumalik, na para bang may isa man sa kanila na papayag tumulong sa isang grupong puro palpak. Malakas niyang hinampas ang mesa hanggang ito'y mabiyak, dahilan upang lalo siyang magulat dahil iyon pa naman ang pinakamahal na mesa na yari sa mamahaling kahoy sa opisina. Napabuntong hininga si Yun at sinabing wala itong saysay dahil napakamahal maningil ng mga bumalik. Sumang-ayon si So sa kanya at ipinaliwanag na sobrang lakas kasi ng mga iyon kaya mahal ang bayad. Dagdag pa ng leader, kahit pamakuhan nila ang serbisyo ng isang bumalik para sa guild, hindi mananahimik si Isaac dahil dati na nilang sinubukang kumuha ng mga ito. Sumang-ayon ang tagapagtala ng pananalapi at nagkomento kung paanong ang isang taong kasing talino niya ay nagkakamali pa rin ng ganito. Sa galit, sinimulang yugyugan ni Yun ang lalaki at sinabihang tumahimik, dahil wala namang makakahula na mauuwi sa ganitong kalagayan ang lahat. Kahit na siya ay nasa ika-6 na antas at ang kausap niya ay hindi pa man lang nagigising ang kakayahan, patuloy pa rin siyang sumigaw. Sinasabing sino ba ang makakaakala na biglang lilito ang isang C-rank na ogre bilang boss ng isang E-rank na portal. Paano nila malalaman iyon? Pinakalma siya ni Siho at sinabing hindi naman nila kailangang panatilihin ang bumalik bilang miyembro ng guild. Galit pa rin siya at sinabi na kahit gustuhin man nila, hindi naman nila mapapanatili ang taong iyon, at tinanong kung ano na ang gagawin nila ngayon. Ipinaliwanag ng tagapamahala ng pananalapi na ang kailangan lang naman nila ay ipaharap ang pangunahing tauhan sa halimaw. Tinanong ng leader kung ang ibig bang sabihin nito ay gagamitin nila si Siang Wu bilang alas nila. Napaisip siya na sa isang banda, matatapos din ang lahat kapag natalo na ang ogre, at para sa isang bumalik, wala lang iyon. Tinanong ni Saiho kung paano nila hihilingin ang isang napakaliit na pabor mula sa isang taong napakalakas. Sandaling nag-isip si Saiho at sinabihan si Yun na huwag mag-alala dahil alam na niya kung paano lulutasin ang problema. Ngumiti si Yun at sinabing talagang maaasahan si Saiho. Ngumiti rin si Saiho at sinabing hindi naman iyon mahirap. Kailangan lang daw nilang maghanda ng isang pagkain. Samantala, sa loob ng restaurant, bukas ang mga ilaw at handa ng kumilos sina Yun at Beck. Biglang hinampas ni Yun ang mesa sa gulat at pasiga na tinanong kung seryoso ba ang pangunahing tauhan. Ngumiti si Xiongwo at sinabing oo, dahil matagal na niyang gustong pumunta roon kahit minsan man lang, kaya tutulong siya. Napaisip si Yun at nagtaka kung talagang tinatanggap ng pangunahing tauhan ang alok, dahil noong una niya itong marinig, inakala niyang kabaliwan iyon. Tinawag siya ni Wu at sinabing may kailangan siyang malaman. Bahagyang nagulat si Yun at tinanong kung ano iyon. Itinuro ng pangunahing tauhan ang gilid at sinabing medyo kakaiba ang pagkaing inihahain doon. Nakatayo lang si Yun, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Isang bumalik ang naghanda ng tikman ang pagkain, at pagkalasa pa lang niya ay napasigaw at nanginig ang buong katawan, dahilan upang matakot ng husto si Yun. Ilang iba pang bumalik ay nanginginig din at nagmamadaling maghanap ng banyo. Lalo pang kinabahan si Yun sa nakita niya. Sinabi ni Yun na bago lang siya sa Sektor A at tinanong kung ano ba talaga ang ulam na pinag-uusapan ng lahat. Sinabi ng pangunahing tauhan na mukhang galing siya sa labas ng lungsod at iminungkahing basahin na lang ang paglalarawan dahil mas mabilis niyang mauunawaan doon. Nang basahin ni Yun, nakita niyang ang tawag pala rito ay ang kakaibang hamon sa pagkain.
Sinabi ni Sang-woo na para sa araw na iyon ay hindi na niya sisingilan ang bayad na 100 milyong halaga, at dahil tagalabas siya ng lungsod, bibigyan niya siya ng pagkakataon. Nang marinig iyon, naisip niyon na kapag nakin niya ang lahat, makakatanggap siya ng isang artifact na sertipikado ni Isaac. Dahil doon, buong lakas siyang sumigaw na sasali siya. Umabot sa sukdulan ang kanyang motibasyon. Nang dumating ang ulam, bahagya siyang nag-alinlangan, naisip na parang sumabak siya ng hindi pinag-iisipan, dahil lang sa salitang libre. Tinitigan niya ang pagkain at napatanong sa sarili kung tama ba talaga ang desisyong ito. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Sinampal niyon ang sarili sa mukha, iniisip na hindi ito ang oras para mag-alinlangan, dahil kung babagsak siya rito, tuluyan na siyang masisira. Kailangan niyang kumilos. Dinampot ng leader ang chopsticks, iniisip na kakain muna siya bago mag-isip ng kung ano-ano. Kumuha siya ng isang piraso at sinabing wala na siyang pakialam, sabay tanong sa sarili kung ano ba ang posibleng mangyaring masama. May hangganan ba ito? Makalipas ang ilang sandali, iniluwas si Yun palabas ng restoran ng walang malay. Bumagsak siya dahil nabigo ang una niyang pagsubok. Naiirita si Yun at nagsabing may pumasok na maruming hyena, at tinanong kung lalagyan ba nila ng asin ang pintuan. Sumang-ayon si Beck at sinabing hindi naman marami sa mga tauhan ni Isaac ang may gusto sa kanila. Sinabi ng pangunahing tauhan na hindi niya sila kinamumuhian. Nagulat ang dalawa at tinanong ni Beck kung bakit. Ipinaliwanag ni Wu na siya rin ay nagsasarili, kaya bakit niya kamumuhian ang isang nagsasariling guild. Dagdag pa niya, nauunawaan niya na mahusay ang ginagawa nila, ngunit hindi nila maaaring pilitin ang iba na gawin ang parehong bagay. Sa huli, ano ba ang problema kung ang isang tao ay nagpapatakbo ng sarili niyang negosyo at naghahangad ng kita? Iyon ang malayang pamilihan. Kahit nag-aalinlangan pa rin ang dalawa, sinabi ng pangunahing tauhan na hindi na mahalaga iyon, dahil kahanga-hanga talaga ang taong iyon, na nakalahati pa ng isang ulam na lampas sa antas ng kanyang kakayahan. Binigyang diin ni Sang-woo na kamangha-mangha ang kanyang tibay ng loob. Nagsimulang magligpit ng mga pinggan si Beck at sinabing kung iyon ang magpapagalaw sa boss, kakain siya ng 10 putahe. Sumagot si Sang-woo na nag-iiba-iba ang hirap ng isang misyon depende sa tao, at napakalaki ng agwat ng antas ni Beck at Yun. Nagkomento si Beck na para bang ang pangunahing tauhan na mismo ang nag-aasay ng mga misyon kung magsalita. Naisip ni Wu na kung ganoon nga, siya nga ang nagtatalaga ng mga misyon kay Beck, kaya hindi rin naman mali ang sinabi nito. Humiga sinabi ng nakatihaya at tinanong ng pangunahing tauhan kung gusto pa nitong suklayan ang balahibo niya. Sumagot sinabi na oo. Saglit na natigil si Wu at naisip na nitong mga nakaraang araw ay hindi na niya nakikita si Ona na dati laging nagsusuklay kay Nabi. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at lahat ay napatingin sa may entrada sa gulat. Hingal na hingal si Yun at sinabing gusto niyang subukan muli ang kakaibang hamon sa pagkain. Sinabi ng pangunahing tauhan na baka sobra na iyon para sa katawan niya at iminungkahing magpahinga muna siya at subukan na lang sa ibang araw. Nanginginig, sinabi ni Yun na hindi niya pwedeng ipagpabukas ang kaya niyang gawin ngayon. Umupo siya ng nakayuko ang ulo, naalala ang sinabi ng pangunahing tauhan na libre lang iyon ngayong araw, kaya ngayong araw lang din siya may pagkakataon. Sinabi niya na para sa isang mangangaso tulad niya, kahit alam niyang matatalo siya, kailangan pa rin niyang sumubok, at dapat lang niyang gawin iyon. Napalakpak ang lahat sa mga sinabi niya. Nagbiro si Beck na baliw si Yun at kaya raw magkasundo sila. Lumipas ang oras at dumilim ang paligid. Tuluyang naubos ang laman ng plato. Halatang hindi maganda ang lagay ni Yun. Tiningnan siya ni Beck at sinabing nawala na siya ng malay, pero sa huli, nagawa pa rin niyang maubos ang lahat. Marahil iyon ang pakiramdam ng halos mamatay sa gutom. At para sa isang taong nakatali sa mga limitasyon ni Isaac, naputol ang sasabihin niya nang sumingit si Sang-woo, aminadong kahanga-hanga ang tibay ng loob ni Yun. Kahit pa pera ang motibo, paano raw may pipili na umabot sa ganitong punto?
Naniniwala siyang desperado na talaga si Yun, dahil ayaw naman ng kahit sino na mabaigo. Biglang may tumunog na alarma mula sa bulsa ni Yun. Tinanong ni Beck kung ano ang tunog na iyon. Kinuha niya ang telepono para tingnan at nakita niyang tumaas ng 6 na antas si Yun ng sabay-sabay. Nagkomento si Beck na kapag nakita niya iyon, siguradong mababaliw siya sa tuwa. Inutusan ni Suno sina Nabi at yung Sheikh na dalhin si Yun sa isang silid. Tinanong ng pangunahing tauhan kung nasaan si Beck. Sinabi ng isa na bigla itong umalis dahil may appointment daw, at mukhang may kinalaman iyon sa babaeng buhat-buhat nila. In-subcontract daw ng guild nito ang isang portal, at tila ipapadala si Yun para asikasuhin iyon bago pa mangyari ang pagsabog. Itinuro niya na ngayong naroon na ang pangunahing tauhan, hindi na iyon problema. Ngunit isang bumalik na tumatanggap ng mga kahilingan, kapag may nanalo sa hamon sa pagkain, siguradong dadagsa ang mga tao roon na parang mga langaw. Sinabi ni Wu na ayos lang iyon dahil tatanggap lang siya ng mga kahilingan na naaayon sa batas. Sumagot si Beck na kahit ganoon, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga tao. Sinabi ng pangunahing tauhan na hindi naman ganoon dahil kaya niyang alamin ang iniisip ng iba. Ginamit niya ang kakayahan niyang magbasa ng tao. Tiningnan niya ang silid kung saan natutulog si Yun at nakita niya ito sa loob. Nagkomento si Zhong Wu na mahusay talaga siyang magbasa ng mga tao. Habang inoobserbahan niya si Yun, nakita niya ang mga katangian nito at nagulat sa kanyang natuklasan. Si Yun, na may maayos na kakanyahan, ay isang tagasuri, likas na mapagmahal ngunit sakam. Ang kanyang kakayahan ay ang matinding pagtutok ng isipan. Makalipas ang ilang sandali, sa punong tanggapan ng Red Tigers, hindi makapaniwala si Sai-ho. Tinanong niya kung talagang nangako ang isang bumalik na tatalunan ang boss ng portal. Ipinakita ng leader ang business card ng pangunahing tauhan at sinabing binalaan na niya, kapag may pinasok ito, tinatapos niya hanggang dulo. Patuloy pa rin ang pagkagulat ni Sai-ho at nagkomento na hindi niya akalaing may kakayahan pala ang guildmaster na mang-akit ng mga lalaki. Nagalit si Yun at tinanong kung ano raw ang sinabi niya. Sinabi niya na ano bang alam ng isang batang tulad niya tungkol sa tunay na halaga niya, at inutusan si Siho na kanselahin agad ang pagre-recruit ng mga mangangaso habang papasok siya sa paraisong para sa mga mangangaso. May boses mula sa telepono na nagtatanong kung kakanselahin ba ang pagpaparehistro ng resume ni Sai-ho. Pasiga na inutos ni Yun na kanselahin din Yun at tinanong kung naghahanap na ba siya ng panibagong trabaho. Tinanong ni Sai-ho kung kakanselahin din ba ang buwan ng subscription, at kung ang tinutukoy ba niya ay ang mga mangangaso na humaharap sa maliliit na grupo ng halimaw. Sumagot si Yun na oo, dahil hindi na nila kakailanganin ang mga iyon. Natuwa si Sai-ho at tinanong kung nangako ba ang bumalik na lilinisin ang buong palapag. Naging excited si Yun at sinabing hindi, kaya na raw niya itong gawin mag-isa dahil tumaas na ang antas niya. Nalito si Sai-ho at tinanong kung ano ang sinasabi niya, dahil alam naman ng lahat na mababa lang ang antas niya. Nagtanong si Yun kung paano siya naglalakas loob magsalita ng ganoon, at halos hindi na niya makontrol ang ekspresyon ng kanyang mukha sa inis. Ipinaliwanag ng leader na bago niya kainin ang kakaibang pagkain, 6 lang ang antas niya, isang mababa at kaawa-awang mangangaso. Ngunit matapos kainin ang kakaibang pagkain ng pangunahing tauhan, bigla siyang umangat sa 12 antas, at napakalaki ng agwat na idinulot nito. Tinanong ni So kung naniniwala ba talaga siya na may pagkain kayang magpataas ng antas sa simpleng pagkain lamang. Sinabi niya na kung mula iyon sa isang bumalik, marahil ay hindi na dapat ikagulat. Masaya pa rin si Yun at sinabing si Lord Sangwo ang bahala sa boss, at siya naman ang haharap sa mga halimaw na lilito, at tinanong kung hindi ba iyon karapat-dapat subukan. Nagkomento si host na parang pinahaba niya masyado ang pagbigkas sa salitang, Lord. Itinuro siya ng leader at sinabing mula ngayon, kapag tinutukoy ang pangunahing tauhan, hindi na ito tatawaging bumalik, kundi Lord Sangwoo.
Dagdag pa niya, kailangan pa niyang ipagdasal ang restaurant tuwing umaga at gabi. Nag-alala si So at nagbiro kung may kahalong kung anong kainahinalang halamang gamot ang kinain niya dahil tila nawawala na sa katinuan ang leader. Ipinaliwanag ni Jiang na bukas ng umaga isasagawa ang plano, at binigyang diin na papasok sila at lalabas ng mabilis. Inutusan niya si Saiho na maghanap ng magandang linya ng moonstone at iba pang kailangan sa makatwirang presyo. Sinabi ni Saiho na medyo kinakabahan na siya sa sobrang pananabik na ipinapakita ng leader. Sumagot si Jiang na ganoon ang pakiramdam niya dahil hindi pa siya nakakatapak sa loob ng restaurant. Binanggit din niya na sina Yun at Beck ay nagtatrabaho bilang mga waiter para sa pangunahing tauhan. Mas lalo pang nagulat si So at tinanong kung seryoso ba siya na ginagamit ng pangunahing tauhan ang dalawang miyembro ng First Order bilang mga tagapagsilbi. Kinumpirma ni Jiang at sinabing pareho raw sumasagot ng opo kapag inuutusan. Nang dumating si Sang-woo, napansin ni Saiho sa isip na parang pinahahaba pa rin ng leader ang bigkas sa opo. Tinanong ng guildmaster si Saiho kung sa tingin niya ay nasa panganib pa rin sila kapag may kasama na silang tulad ng pangunahing tauhan sa paglilinis ng portal. Sandali siyang nag-isip at mabilis na itinaas ang daliri, sinasabing kung nakuha nila ang tulong ng bumalik ng libre, bakit hindi pa nila gawing mas kapaki-pakinabang ang taong iyon. Nalito si Jiang at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinimulan ni So na ipaliwanag ang plano, sinasabing dapat kumuha pa ng mas maraming utang ang leader at bumili ng karapatang pumasok sa mas mataas na antas na portal. Sa ganitong paraan, itatapon na lang nila ang pangunahing tauhan doon at magpapanggap na iyon talaga ang portal na pinaghilingan mula sa simula. Naiirita si Jiang sa ideyang iyon at sinimulang sakalin ang kasama niya, tinatanong kung anong klaseng maruming pag-iisip iyon, dahil parang gagantihan lang nila ng pataksil ang mabuting loob ng bumalik. Habang nasasakal, pilit na nagpapaliwanag si Saiho na ang gantimpala naman ay hindi bababa sa 5 beses ang itataas. Ngunit patuloy pa rin ang pagsakal ni Jiang, at mula sa malayo, tanging mga sigaw na lang ni Saiho ang maririnig. Kinabukasan ng madaling araw, sa may sektor, sa isang E-rank na portal, sinabi ni Jiang na hindi pala kasing laki ng kinikita ng isang guild kumpara sa inaakala ng pangunahing tauhan. Sinabi ni Jung-woo na nakapagtataka iyon dahil ang mga naririnig niya, lalo na mula sa mga tauhan ni Isaac, ay iba ang kwento. Sumagot si Jiang na mga hyena lang ang mga iyon na habol ay pera. Gayunman, nauunawaan din niya sila, dahil ang mga batong mana sa gabi o paminsan-minsang mga artifact ay maaaring maibenta sa malaking halaga. Tinanong ni Sang-woo kung hindi ba siya maaaring kumita ng mag-isa. Huminga ng malalim si Jiang at sinabing may problema roon, at binigyang diin na ang batas ay batas. Ipinaliwanag niya na si Isaac ang gumawa ng napakaraming katawa-tawang regulasyon, mula sa mga buwis, mga batas para sa mga ngaso, hanggang sa walang katapusang patakaran sa kaligtasan. Sinabi niyang sa kakaisip pa lang sa lahat ng burokrasya, sumasakit na ang ulo niya. Dagdag pa ni Jiang, kahit mababa lang ang antas ng mga mangangaso, kailangan pa rin niyang magbigay ng seguro sa trabaho. At matapos ibawas ang gastos sa kagamitan, mga konsumo, at iba pang bayarin, kalahati na lang ng kita ang natitira sa kanya. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan at naisip na kahit ganoon, parang katumbas pa rin iyon ng maliit na pautang. Nagpatuloy si Jiang at sinabing ang may-ari ang naglalabas ng puhunan, at kapag pumalpak ang operasyon, mauuwi yun sa pagkakautang at maaaring ikahuji ng buong guild. Ang mas ikinagagalit niya ay napakaraming batas para protektahan ang mga mangangaso, ngunit wala ni isang batas na pumoprotekta sa mga guild. Sinabi ng pangunahing tauhan na parang pagsusugal ang kalakaran, at kahit ganoon ay marami pa ring guild na patuloy na nabubuhay. Sumagot si Jiang na iisa lang ang paraan para makaiwas sa napakaraming panganib, ang labagin ang batas. Ipinaliwanag niya na para sa may-ari ng guild, kapag may namatay at nagkagulo, kailangan niyang tumakas, gumawa ng kaunting pandaraya sa buwis,
At saka pa lang siya maaaring kumita.